Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-usapan dito. Ito po ay 28 katrabahador ang kinakailangan dito nga sa Canada, no? And again, ito po ay direct hire at sana po ay makapag-apply kayo dito dahil ito po ay magandang opportunity, no, sa mga nagnais na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. Sana po itong ating video ay makatulong sa inyo, makapagbigay man lang ng gabay kung ano ba ang mga trabaho opportunity dito nga sa Canada. So again, sinasabi ko po sa inyo na dito sa pag-apply, importante po na meron kayong work experience, ano? Dahil ang work experience ay napakalaking bagay yan na kayo ay mag-apply ng ayon sa inyong work experience. Dahil kung hindi naman ayon sa inyong experience, kung kayo man ay nag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, talagang napakahirap, no? And again, sinasabi sa inyo na take your time. Kung kayo man ay medyo nagsusulat, nag-aayos pa ng inyong mga resume, take your time. Ayusin nyo ang inyong mga resume pagsulat. Ilagay lahat ang detalye dahil napakagandang opportunity na napalaking bagay ang inyong resume ay detalyado, no? Dahil dito nga ay dito sa Canada talagang ang laki ng ang inyong kompetisyon, no? Hindi lang ang Pilipino ay nag-a-apply dito, kundi lahat ng mga lahi ay talagang sila ay nag-a-apply dito sa Canada. So but again, talagang ang key dito ay pagandahan ng resume, no? Pagandahan ng resume dahil ito po ay nag-a-apply kayo online. And again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay ilagay ko doon sa description box yung kanilang email address upang kung kayo man ay merong sapat na qualification dito, i-email nyo na lang sila at i-send nyo ang inyong resume. Sabihin nyo, "Hi Madam Sir, I would like to apply this position. I attach my resume and cover letter. Please see the attached file." Ganon. Para at least talagang andyan na lahat. Subalit, ang importante dito na mag-apply kayo ayon sa experience dahil ganon talaga dito sa Canada. Okay? Ang kailangan napakataas ang ating qualification. Subalit, sinasabi ko rin sa inyo na dito sa Canada ay wala pong age limit. Bagamat ako nga ay meron akong kasama sa trabaho na 60 years old na, no? Talagang nagtatrabaho pa rin. And 2 months ago, yung aking boss ay nag-retire at the age of 70. So, talagang walang age limit. Depende na po yan sa employer kung kayo ba ay tanggapin. Nasa employer na po yan kung kayo ba ay ma-qualify. Kung kayo man ay qualify, then walang dalawang isip yan na kayo ay makakuha ng trabaho dito sa Canada. Subalit siya sabi sa iyo guys, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. Sana po ay mapanood ninyo buo upang magkaroon kayo ng idea kung ano ba itong mga trabaho na to. Saan ba to? Saan ba to makikita? Ano bang meron dito? Magbasa kayo doon sa description box dahil ako po ay nagsusulat doon at sana po ay mabasa ninyo at makikita inyo yung kanilang address, yung kanilang email kung mayroon man ako. Subukan nyo lang, basahin nyo ang description box. Okay? So patayin guys, again, itong ating pag-usapan ngayon ay doon nga ito natagpuan sa Job Bank. Halika, tingnan natin doon sa Job Bank. So ngayon, ito po ay chicken catcher. At ito po ay nasa Quebec ang trabaho na to. And then $17 per hour, 30 to 40 hours per week. Ito po ay full-time job. And again, flexible hour. And again, ang kanilang health benefits dito ay financial benefits. May mga benefits sila dito. At 28 katao ang kinakailangan. At ito po ay na-verify na doon sa Job Bank. So again, ito pong employer ay nag-apply na ng LMIA. And again, ang LMIA po ay para to sa mga temporary foreign workers. Hindi po to kailangan ng mga Canadian at permanent resident sa Canada. Ang LMIA ay ina-apply po ito kung walang mga lokal na mga like permanent resident or mga Canadian na nag-a-apply, kaya po linalagay yung LMIA upang magkaroon ng work permit. So ano ba ang overview dito? Kung kayo man ay mga French language dyan, may mga idea kayo dyan. And again, ito po ay no degree, certificate or diploma. Ito po ay importante. Ang sinasabi ko sa inyo, asset talaga ang inyong experience. On the road job, work location may vary
frequently or constant travel is required from the employee. Ayan. So, talagang depende naman po yan sa mga employer kung saan kayo mapupunta. And again, ang work site environment dito ay dusty, medyo odor, may maamoy lang. And again, ito po ang work setting nila ay various location. Additional information dito ay ang work condition and the physical capabilities. Fast-paced environment, physical demanding, repetitive task, bending, crouching, and kneeling. And again, ito po yung kanilang mga benefits. At again, ilalagay ko sa description box ang kanilang email address upang kayo ay makapag-apply na lang diyan sa kanilang email. I-email nyo na lang. So, bali siya sabi ko sa inyo guys na dito sa pag-apply sa mga klaseng trabaho dito sa job bank, kung hindi man to para sa inyo, maraming trabaho diyan na pwede ninyong applyan, no? Mag-research lang kayo kung ano man ang inyong mga experience, i-research nyo. Kayo man ay mga welder, kayo man ay mga housekeeping, kayo man ay mga cleaner. I-type nyo lang dyan, no? And again, doon sa pag-search nyo, ilagay nyo Canada para at least hindi restricted na saan ba, sa Alberta lang to, sa Vancouver area or sa British Columbia. So, importante na lagay nyo lang Canada para marami kayong choices kung saang probinsya ng Canada, no? And again, sabi sa inyo na talaga dito ay ang key lang talaga is ang resume, no? Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho, alam ko naman, sinasabi ko sa inyo lagi na marami tayong mga kabayan na qualify sa mga trabaho, subalit bakit hindi sila natatanggap sa mga trabaho dito? Dahil ang kanilang resume nga hindi ganun kadetalyado. At sinasabi ko sa inyo yan na maging detalyado pagsulat ng inyong resume dahil ang mga employer ay talaga sila ay nagbabasa yan. Nag-screening yan sila kung ano bang mga kinakailangan namin. Kung kayo man ay nag-apply bilang isang caregiver, inaayos nila yan. Tapos, kumbaga talaga nagmamatch yung inyong mga resume at ang kanilang hinahanap na employer. Okay? So, but again, sabi sa inyo guys na pwede kayong pumunta sa job bank, pwede kayong pumunta sa Indeed, pwede kayong pumunta sa workabroad.ph dahil mayroong mga posting yan. And again, sa mga nasa Pilipinas, pwede kayong pumunta sa PUEA na website dahil ando naman nakasulat lahat yon kung ano mga agencies. And then, i-search nyo lang kung may makita kayong agency na papuntang Canada, i-research nyo kung ano bang mga hiring sila meron. Kasi ngayon, sabi sa inyo, wala nang rason na kayo ay hindi makapag-research dahil nasa online na lahat. Wala na halos tayong pupunta pa tayo sa PUA, maglalakad pa tayo ng ilang kilometro para maabot natin yung agency, no? So wala na, hindi na po panahon ni Mahoma na talagang pupunta pa tayo sa opisina ng mga agency, ngayon ay online na. Okay? So wala na talagang rason. Yung ating mga kabayan nasa Middle East, pwede kayo mag-apply online, no? Walang problema yan. Pwede kayo mag-cross country sa Canada, walang problema yan. As long as meron kayong employer na mag-pull out sa inyo kung saang country kayo, yung ating mga kabayan dyan sa Japan, sa Taiwan, na gustong makarating ng Canada, as long as meron kayong employer na papunta ng Canada, walang problema. Pwede kayo mag-cross country. Kahit saang country kayo, pwede kayo mag-cross country sa Canada. No? Talagang napakaganda. Sinasabi ko sa inyo, ako, based sa aking experience na ilang taon na rin ako sa Canada, talagang napakaganda ang benepisyo ng Canada. Napakaganda ng mga binibigay na health benefits ng Canada. Libre ang hospitalization, libre ang doktor. Saan ka ba ba yan? Sa Pilipinas, ano ba ilibrehin mo? Kahit hiringgilya, babayaran mo. Kahit gloves, babayaran mo. O, di ba? So dito, nagkakalat-kalat lang yan sa kung saan-saan. Walang bayad yan. Kasi mayroong sufisyente na budget ang Government of Canada na sa mga gamit ng pang-medical, no? So again, sana po ay makapag-inspire man lang ako sa mga kabayan natin na mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada na nagnais kayong pumunta dito, talagang ayusin lang ang inyong mga resume. Kung kayo man ay nag-a-apply dito nga sa job bank or sa Indeed, no? Subukan yung ayusin ang resume. Yan ang sinasabi sa inyo. Subalit guys, sabi nga sa inyo na mayroon po akong mga videos dito. Sana po ay mapanood ninyo at panoorin nyo lang. Magkaroon lang kayo ng idea kung paano ba mag-apply, ano bang gawin na sana kayo ay makarating dito at magkita-kita nga tayo, no? Sabi sa inyo, kung kayo man ay makarating ng Calgary, mag-comment kayo sa mga videos ko at
magkita tayo at magkapi-kapi tayo, no? Yan lang naman talaga. Ang importante tayo na talagang magkita-kita tayo dito sa Canada, no? Talagang napakaganda dito. So far, ako talagang wala akong masabing masama dito sa Canada dahil napakaganda na experience ko. Iba-iba naman tayo ng landas na mapuntahan. Subalit kung nasa sa atin naman yan, kung ang landas na natahak ko, tahakin nyo rin. Talagang masaya lahat. Okay? So but again, sabi ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo ito yung meron ko in-upload dito sa ating channel. So ganoon pa man, pwede nyo i-share ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, nag-gusto at nagbalak pumunta sa Canada, na para at least naman ay magkaroon din sila ng idea kung paano ba mag-apply at saan sila pwedeng pumunta upang mag-apply sila ng mga trabaho dito nga sa Canada. So ganoon pa man, maraming salamat ulit sa inyong panunod at subaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.